Magandang tanghali, ngayon po ay araw ng Lunes, ika-14 ng Marso, taong 2016. Narito mga balitang patuloy na tinututukan sa Pilipinas at sa buong mundo. Meat smuggling sa bansa, iimbestigahan ng Senado bukas. Pagdaong sa bansa ng mga warship ng Amerika, walang kaugnayan sa West Philippine Sea Territorial Dispute. Protocol sa pag-iimbita ng foreign speakers bubuuin dahil sa pamamaril sa isang Saudi national lecturer sa Zamboanga City. 34 patay, mahigit 100 sugatan sa car bomb explosion sa Ankara, Turkey. Mamayang gabi, malalaman na kung sino ang tatanghaling kampyon sa UNTV Cup Season 4. At programang Bread and Butter, pinarakalan ng Golden Globe. Una sa ating mga balita ngayong tanghali, iimbestigahan bukas ng Senado ang paglaganap ng smuggling ng karne sa bansa mula sa Pasay City. May report si Brian De Paz live. Yes, Brian. Sir, magandang tanghali. Iimbestigahan ng Senado ang talamak na smuggling ng karne sa bansa. Ito ang sinabi ng chairperson ng Senate Committee on Agriculture and Food na si Senador Villar. Ito ay matapos na patuloy pa rin ang paglaganap ng smuggling ng karne. Pinaharap bukas sa Senado sina Commissioner Alberto Lina ng Bureau of Customs, Yusek Jose Riaño ng Department of Agriculture, Asek Minda Manantan, Assistant Director ng National Meat Inspection Service, at iba pang sangay at kawani ng pamahalaan. Kamakailan lang ay nag-imbestiga ang Senado kaugnay sa rice smuggling. Dito ay pinapakita ng SINAG na mas tumaas ang smuggling ng bigas sa kasalukuyang administrasyon. Bukod dito, tumaas rin sa kasalukuyang administrasyon ang pork meat smuggling. Mula 2010 hanggang 2014 ay aabot ng 202,936 metric tons o 35.51 billion pesos kumpara sa Arroyo government na may 106,092 metric tons o 18.56 billion pesos lang mula 2005 hanggang 2009. Ayon naman kay Senador Villar, dapat malagdaan na ang mga agricultural bills upang maresolba ang mga smuggling at makasuhan ang mga responsable dito. Flor, balik sa iyo. Brian De Paz, nagulat mula sa Pasay City. Walang kaugnayan sa West Philippine Sea Territorial Dispute ang pagdaong kamakailan sa bansa ng ilang barkong pandigma ng United States. Mula sa Campo Aguinaldo may report si Rosalie Cos, live. Yes, Rosalie. Magandang tanghali, Flor. Bahagi lamang ng routine port visit ang pagdating sa Pilipinas ng ilang barkong pangdigma ng Amerika kamakailan at wala itong kaugnayan sa tumataas na tensyon sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ang ipinahayag ni Public Affairs Office Chief Colonel Noel De Toyato nang tanungin sa dahilan ng sunod-sunod na pagdating ng isang class submarine at guided missile cruiser sa mga pantalan sa bansa. Dumating ang USS Charlotte, isang Los Angeles-class submarine sa Subic Bay Freeport sa Zambales at may lula nitong higit 100 crew. Samantala ang USS Antietam naman na isang Ticonderoga-class guided missile cruiser ay dumating sa Manila Bay noong nakalipas na linggo. Bahagi ito ng USS John Stennis Strike Group na nagsasagawa ng pagpapatrolya bilang bahagi ng freedom of navigation sa international water. Ganito rin ang binigyang diin ng US Embassy sa Maynila. Anila bahagi lamang ng routine visit ang pagbisita sa bansa ng mga barkong pandigma ng Amerika. Nalalapit na rin ang pagsisimula ng balikatan military exercises sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo ngayong Abril. Floor? Rosalie Cos, nagulat mula sa Campo Aguinaldo. Nagsulong na ang Zamboanga City Peace and Order Council ng resolusyon para sa pagbuo ng security protocol sa mga forum speakers. Kaugnay ito na naganap na pamamaril sa isang Saudi national lecturer sa labas ng Mindanao State University noong Pebrero. Narito ang report ni Dante Amento.
Nagpasa na ng resolusyon ang Zamboanga City Peace and Order Council hinggil sa pagbuo ng standard protocols sa pag-imbita o pagbisita ng mga lecturer sa lungsod lalo na ng mga dayuhan. Ito'y kasunod na rin ng nangyaring pamamaril sa isang Saudi Islamic scholar at kasama nito sa labas ng Western Mindanao State University noong Pebrero 1. Ayon sa Zamboanga City Government, layunin ng resolusyon na masiguro ang kaligtasan ng mga bisita at magkaroon ng tamang koordinasyon sa mga kinauukulan. Sa ilalim ng bubuoing security protocol, kailangan munang ipaalam sa City Peace and Order Council ang gagawing forum at kung sino-sino ang mga inimbitahang speaker isang linggo bago ang aktibidad. Magkakaroon din ng koordinasyon sa Bureau of Immigration at Department of the Interior and Local Government upang masecure ang bisita. We had recommended a resolution which was passed by the City Peace and Order Council requesting the Department of Interior and the Bureau of Immigration to work hand in hand to work out a system of protocols to engage or to address similar endeavors, particularly national and international speakers who would come to the city to give their piece. Samantala, patuloy nang iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo sa pamamaril sa dayuhang bisita. Nasampahan na rin ang kasong attempted murder ang dalawang naaresto na hinihinalang kasama ng napatay na sospek. Yung batang namaril ay napatay din mismo doon sa time na yon. Na kung tutuusin halos nasolve na natin. Pero ang tinitingnan natin dito yung motibo, ano na nagtulak doon sa bata. Yun na lang po para maisara yung sabihin natin tuluyan ng kaso. Mula Zamboanga City, Dante Amento, UNTV News, Worldwide. Ipinagpaliban ng Sandigan Bayan ang paglilitis sa kasong graft ni Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng PDAP scam. Mula sa Sandigan Bayan, may report si Joyce Balancio. Live. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Kanselado ang pre-trial sa kasong katiwalian o graft laban kay Senator Jinggoy Estrada na nakatakda ng dinggin sa Sandigan Bayan 5th Division ngayong umaga. Hindi pa kasi tapos ang preliminary conference sa kaso kung saan minamarkahan ang mga ebidensya na gagamitin sa paglilitis. Set sa June 13, 8:30 ng umaga ang pre-trial sa kaso. Hindi naman dumating si Senator Jinggoy Estrada matapos magpasa ng waiver of appearance. Kasulukuyan siya nakadetine sa PNP Custodial Center dahil sa kasong plunder at graft kaugnay ng pork barrel scam. Humingi naman ng assurance si Associate Justice Roland Horado, ang chairman ng 5th Division, na bigyan ng sapat na oras ng mga akusado ang kaso para makadalo sa preliminary conference. At kung sakali mang hindi makadalo, ang mga abogadong ito ay tinayuhan sila ni Associate Justice Roland Horado na maghanap ng kapalit upang mabigyan pa rin ng oras ang kaso. Hirit naman ang abogado ni Jonathan Napoles na kapwa-akusado ni Senator Jinggoy Estrada, maaari pa daw matagalan ang preliminary conference sa kaso dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin daw tapos ang prosecution sa pagmamarka ng ebidensya. Flor, maalala nga na halos 2 taon na magmula na maisampa ang plunder at graft dito sa Sandigan Bayan pero hanggang sa ngayon ay ni isa dyan sa 2 kaso ay hindi pa natutuloy sa paglilitis o trial. Nakaharap si Senator Jinggoy Estrada sa 2 kasong ito matapos madawi sa sinasabing pork barrel fund scam. Flor? Joyce Balancio, nagulat mula sa Sandigan Bayan. At sa iba pang mga balita, ipinahayag ng Metropolitan Manila Development Authority o kay MMDA na suspendido ang number coding scheme sa lahat ng mga provincial buses sa March 23. Ito ay bilang paghahanda sa inaasahang pagdagsa ng mga pasaherong uuwi sa mga probinsya upang samantalahin ang mahabang bakasyon. At samantala nag-anunsyo rin ang Light Rail Transit Authority o kay LRTA na walang biyahe ang LRT Line 1 at N2 sa long holiday simula March 24 hanggang 27. Balik sa normal naman ang operasyon nito sa March 28, araw ng Lunes. Tutulong ang PNP Highway Patrol Group sa pagbabantay laban sa mga nambabato sa mga provincial buses na dumadaan sa North Luzon Expressway o kay NLEX. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan, live. Leia.
Magandang tanghali sa iyo, Lakay. Handang tugunan ng PNP Highway Patrol Group ang hiling ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa pagbabantay sa North Luzon Expressway o NLEX. Ito'y dahil na rin sa nangyayaring pambabato sa mga provincial buses na dumadaan sa NLEX, partikular sa bahagi ng Pangasinan, Nueva Ecija at Cagayan. Ayon kay PNP HPG Director Police Chief Superintendent Arnold Gunakaw, kasama sa mandato nila ang public safety kaya't hindi sila magdadalawang isip na mag-deploy ng tauhan sa mga lugar kung saan nangyayari ang batuhan. Sinabi ni Gunakaw na minimum na 10 tao ang itatalaga nila sa bawat area na kukunin sa kanilang mga regional offices. Hindi naman aniya ito makakaapekto sa regular na trabaho ng HPG. Base sa datos ng LTFRB noong 2015, mayroong 23 insidente ng pambabato sa mga provincial buses sa Nueva Ecija, 148 sa Pangasinan at 25 naman sa Cagayan. Dagdag pa ng General, tiyak na nababahala na ang mga pasahero at driver ng mga provincial buses na uuwi sa mga lalawigan sa norte ngayong mahabang bakasyon, kaya handa silang tumulong sa pagbabantay. Hindi naman aniya iiwan o bibitawan ng EDSA kahit na magbantay sila sa NLEX at kahit na ngayong mahabang bakasyon kung saan inaasahang luluwag na ang EDSA. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Lea Ilagan, nag-uulat mula sa Camp Crame. Binigyan diin ni Pangulong Benigno Aquino III sa kanyang talumpati sa graduation ng mga kadete ng Philippine Military Academy o kay PMA na umiiwas ang mga ito sa politika. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Huling pagkakataon na ni Pangulong Benigno Aquino III na dumalo sa graduation rites ng Philippine Military Academy bilang Pangulo ng Bansa. Sumentro ang talumpati ng Pangulo sa seremonya kahapon para sa pagtatapos ng 63 kadete ng PMA Gabaylaya Class of 2016 ang halaga ng ginagampanang tungkulin ng Armed Forces of the Philippines sa pagpapanatili ng kapayapaan sa bansa. Kaya naman ayon sa Pangulo, isa sa mga tinutukan ng kanyang administrasyon ay ang modernization program para sa AFP, kung saan umabot na sa 68 malalaking proyekto na may kabuuang halaga na 58 billion pesos ang nakumpleto na anya ng kanyang administrasyon. Pinaalala naman ni Pangulong Aquino sa PMA graduates na umiwas na masangkot o mahalubilo man sa mundo ng politika. Tandaan po natin, sa ating lipunan, tanging sandatang lakas lang ang may puwersa na kung makikihalo, lalo na sa politika, may tinatawag pong monopoly of power, tila hindi ho parehas ang usapan. Kaya importante, nasa isip natin parating neutral tayo, lalo na pagdating sa politika. Inihayag rin ni Pangulong Aquino ang kanyang pagnanais na maisulong ang kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao sa pamamagitan ng proposed Bangsamoro Basic Law. Muli namang sinamantala ni Pangulong Aquino ang pagkakataon upang batikusin ang ilang mga senador na patuloy na humaharang sa pagsasabatas ng Bangsamoro Basic Law. Ang masakit po, may 2 membro ng Senado na tahas ang hinarang ang BBL. Dito ko naalala yung sinasabi ng mga nakakatanda. Sige, maliwanag na ayaw mo. Ano naman ang gusto mo? Ang 2 membro ito ng Senado na iyon na lang sa ayaw nang walang nilalatag na mas mainam na solusyon. Kaya na nga po ang humusga kung sino sa amin ang nagkulang at kung sino naman ang tumutuo sa inyo. Sa huli, muling pinasalamatan ni Pangulong Aquino ang AFP dahil sa matapat na serbisyo nito sa bayan, partikular na kapag dumarating ang mga kalamidad o anumang krisis na nararanasan ng bansa. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Maihahalintulad ang Tuna Market sa Thailand sa Divisoria sa Manila na paboritong puntahan ng mga shopper na mahilig sa bargain. Narito ang report ni Kat Dumaraos. Kung sa Maynila ay may Divisoria Market, dito sa Bangkok ay may Tuna Market kung saan ito ay dinarayo ng maraming turista. Ang Tuna Market ay kilala bilang wholesale market ng sari-saring produktong mabibili sa murang halaga. Dito mo mararanasan ang sinasabing shop till you drop sa konting halaga. Mga damit, sapatos, fashion accessories, bags, hanggang sa mga bizarre outfits at costumes, dito mo makikita. Sa
lugar na ito nagsha-shopping ang mga turista at maging ang mga Pilipino na ipinagbibili nila sa Pilipinas. Dito kami namimili sa Pratunam kasi talagang mura din siya at saka yung quality maganda na rin. Bakit po kayo namimili dito sa Pratunam? Friendly sila. Once in a while lang pero siya, very convenient para sa mga karamihan na nag-visit dito sa Thailand. Itong polo shirt na to, 200 baht or 260 pesos. Polo sport ang tatak. Pwede siyang ibenta ng mga 350 pesos. O di ba ang laki ng kita? At syempre, kung food trip ang hanap nyo, napapalibutan ng Pratunam Market ng iba't ibang klase ng restaurants, fast food chains, coffee shops at mga stalls ng sari-saring prutas sa napakamurang halaga. Tandaan lang na magsuot ng flat shoes para hindi hassle sa pamimili. At dahil hanggang alas 7 lang ang mga stalls dito, kailangan planuhin at agahan ang pagpunta para sulit ang pamamasyal. Mula rito sa Bangkok, Thailand, Kat Dumaraos, UNTV News Worldwide. Mas paiigtingin ng Department of Health o DOH ang pagmomonitor nito sa mga posibleng kaso ng Zika virus infection sa Pilipinas. Mula sa Maynila, may report si Joan Nano live. Magandang tanghali sa iyo, Joan. Yes, Twyla, masihigpitan pa nga ngayon ng Department of Health ang gagawing pagbabantay para sa mga posibleng kaso ng Zika virus infection dito sa Pilipinas. Sa ngayon ay inilagay na nga ng DOH sa Category 1 classification ang Zika virus dito sa bansa, kung saan nangangahulugan ito na lahat ng hinihinalang kaso ng Zika virus infection ay kinakailangan ma-report sa DOH Epidemiology Bureau sa loob ng 24 oras. Kaya naman muling nanawagan ang DOH sa publiko, lalo na sa mga buntis, na agad na magpakonsulta sa doktor sa oras na magkaroon ng mga sintomas tulad ng lagnat, rashes, conjunctivitis o pamumula ng mga mata at pananakit ng katawan. Ayon nga sa DOH, lahat ng mga suspected cases ay isa sa ilalim sa testing sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM at iba pang DOH hospital sa Visayas at Mindanao Region. Bahagi rin ng gagawing close monitoring ang pagsasagawa ng Zika Forum sa lahat ng mga DOH Regional Directors ngayong Biyernes upang maituro nga sa mga ito ang mga bagong impormasyon at nararapat na gawin upang maiwasan ang Zika virus. Bukod pa rito ay magkakaroon nga rin ng mga orientation sa ilang mga lugar sa bansa upang maituro sa publiko ang mga pamamaraan kung papaano mapipigilan ang posibleng paglaganap ng virus. Sa kasalukuyan nga, Wyla, nasa mahigit 800 mga pasyente na ang nasuri ng DOH para sa Zika infection, ngunit lahat nga ng mga ito ay nag-negatibo naman sa virus. Muli namang iginiit ng ahensya na hanggang sa ngayon ay wala pang naitatalang kaso ng microcephaly sa Pilipinas na hinihinalang nagmula sa Zika virus. Munang latest, balik sa iyo, Wyla. Maraming salamat sa iyo, Joan Nano, mula dyan sa Maynila. At yan po ang ating health news ngayong tanghali. Magbabalik akong muli mamaya para sa iba pang balita. Balik sa inyo, Flor at Lakay. Magbabalik ang UNTV News. Sa Game 3 ng UNTV Cup Season 4 Finals. Makukuha na ba ng PNP Responders ang kanilang unang kampyonato o muling mananaig ang AFP Cavaliers sa kanilang ikalawang championship title? Abangan ang maaksyong do-or-die game sa pagitan ng PNP Responders at AFP Cavaliers March 14 at the Smart Araneta Coliseum. UNTV Cup Season 4, ang Liga ng Public Servants. Lingkod, laro, laban.
Sa pagpapatuloy ng UNTV News, inaasahang magpapatupad ng price hike sa mga produktong petrolyo sa loob ng linggong ito. Sa pagtaya ng mga oil industry player mula 1 peso and 45 centavos hanggang 1 peso and 65 centavos bawat litro ang posibleng matagdag sa presyo ng gasolina. Samantala, piso at 20 sentimos hanggang piso at 35 sentimos sa diesel, habang piso hanggang at 15 sentimos naman ang increase sa 1 litro ng kerosene. Alamin naman natin kung gaano kainit ang iiral na temperatura sa mga susunod na oras ngayong araw mula kay Ray Pelayo na nasa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ray! Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Umiiral po ngayon itong easterlies pa rin at yung amihan naman natin ay hindi na po nakaka-apekto dyan sa may Northern Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, yun hong Metro Manila at malaking bahagi ng ating bansa ay makakaranas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. At magkakaroon po tayo ng fair weather. May mga chance lamang po na magkakaroon ng isolated thunderstorms, lalo na po sa may area po ng Cagayan, Isabela, Aurora, yung Quezon, yung Bicol Region, Eastern Visayas hanggang dyan po sa may area ng Caraga Region. Diyan po yung mas malaki ang chance na magkaroon po ng isolated thunderstorms. Pero malaking bahagi ng ating bansa po ay makakaranas ng magandang lagay ng panahon. Ang heat index na maaari pong maramdaman sa Metro Manila, 35.3 degrees Celsius. Ayon po sa Pag-asa, kapag ganyan po kainit, ay maaari po yung magdulot ng discomfort sa ating pong katawan. Kaya pinapayuhan po na magdala ng pananggalang sa init ng araw at maging uminom po ng maraming tubig. Yan ang ating ulat panahon. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo. Nagulat mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Simula sa March 25, ay magkakaroon na ng 30 minutes heat stroke break ang mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na naka-duty sa mga lansangan. Ito ay upang mabigyan ng pagkakataon makapagpahinga ang mga ito na maghapong bilad sa ilalim ng init ng araw. Gagawing shifting ang heat stroke break ng mga tauhan ng MMDA mula alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon upang hindi maapektuhan ang kanilang traffic management duties. Ngunit ayon sa pamunuan ng MMDA, dapat ay nasa malapit lamang ang MMDA officer sa kanyang area of responsibility habang nasa heat stroke break. Patay ang 2 senior citizen matapos masagasaan ng delivery truck sa MacArthur Highway sa Malabon City. Narito ang report ni Reynante Ponte. Nasawi ang 2 babae matapos masagasaan ng delivery truck sa Barangay Potrero, MacArthur Highway sa Malabon City kaninang pasado alas 3 ng madaling araw. Dead on the spot si Conchita Antonio, 84 anyos, habang naisugod pa sa ospital si Juanita Espejo na tinatayang nasa mahigit 80 anyos. Ngunit inineklarang dead on arrival dahil sa tinamong matinding pinsala sa katawan. Ayon sa mga nakakita sa pangyayari, matulin ang takbo ng delivery truck nang masagasaan ang 2 biktima na tumatawid sa MacArthur Highway. Nasa gitna na yung 2 matanda. Kami tumigil na nga kasi may biglang dumaan sa sasakyan mabilis. Tapos siguro, didiretso pa rin siya, may nabangga na sila, dumidiretso pa rin yung sasakyan. Tumabi naman ang truck matapos harangan ng mga concerned citizen. Agad inaresto ng mga pulis ang 2 pahinante ng truck, ngunit tumakbo palayo ang driver na kinilala na si Jose, 46 anyos. Sa salaysay naman ng isa sa mga pahinante, hindi agad gumana ang preno ng truck dahil sa bigat ng karga nilang mahigit 100 sako ng asukal na i-deliver sana sa Cavite. Hindi kasi kumapit yung preno ba, tapos diretsuhan pa niya ba. Tapos tumabi lang siya, tapos bumaba. Kaya kala namin puntahan niya yung nasagasaan niya, dumiretso pala, tinakasan kaming 2. Dinala naman ang 2 pahinante sa Malabon Police Station para sa investigasyon habang patuloy na pinaghahanap ang driver ng truck. Sasampahan ng kaso ang driver ng truck ng reckless imprudence resulting to multiple homicide. Reynante Ponte, UNTV News, Worldwide. Hindi bababa sa 30 nasawi at mahigit na 100 na sugatan sa naganap na pagsabog sa Ankara, Turkey. Ang suulat, isang kotse na puno ng bomba at pinasabog sa isang terminal ng bus kung saan maraming tao ang nakapila.
Nagdeklara naman ng broadcasting ban ang isang TV watchdog sa bansa para hindi makita ng publiko ang mga biktima ng pagsabog. Nito lamang Biyernes ay nagbabala ang US Embassy sa Ankara sa mga mamamayan nito na mag-ingat sa posibleng terror attack sa government buildings at residential areas. Sa ngayon ay wala pang grupong umaako sa pambobomba. Umakit na sa 16 ang nasawi sa pag-atake ng mga armadong lalaki sa isang resort town sa Ivory Coast, West Africa. At ayon sa presidente ng bansa, 14 na sibilyan at 2 sundalo nasawi sa pag-atake. Isang French at saka 4 na European national ang kabilang sa mga nasawi. Napatay din ang 6 na suspect sa pag-atake sa isang beach sa Grand Bassam, 40 kilometro lamang ang layo sa Abidjan. Inaalam pa ng otoridad ang nationality at ng iba pang mga biktima ng terrorist attack. Inako ng isang grupo ng Al-Qaeda ang pag-atake gamit ang social media account nito. Nanawagan ng kooperasyon sa mga mamamayan ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa pagpapanatili ng kalinisan sa mga karagatan sa bansa. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Humihingi ng tulong sa mga komunidad at local government units ang Department of Environmental and Natural Resources sa pagpapanatiling malinis sa mga tubig dagat sa bansa. Ito ay kasunod na rin ng pagtaas ng antas ng fecal coliform bacteria sa mga karagatan, partikular na sa Lapu-Lapu City sa Cebu at ilang coastal waters sa Visayas. Sa pag-aaral ng DENR Environmental Management Bureau, umabot na sa 13,000 most probable number per 100 milliliters ang antas ng fecal coliform bacteria na mas mataas sa safe level for swimming na 1,000 mpn per 100 ml. Maaaring magdulot ng sakit kapag nakainom o nagbabad sa tubig na may mataas na fecal coliform bacteria na mula sa dumi ng tao. Una nang kinwestiyon ng lokal na pamahalaan ng Lapu-Lapu ang ulat ng DENR na nagdulot ng pagkabahala sa ilang may-ari ng beach resort sa lungsod. I think the local government should not think it negatively. They should think it positively so that it's high time siguro that we can correct some other disposal sa ato ang coastal areas. No? Because, you know, the number one cause of this is the disposal. Ayon sa DENR, dapat ituring ng mga LGU bilang hamon ng ulat upang maipatupad ang wastong waste segregation at maiwasan ang pagtatapon ng basura sa dagat. Isa ang Pilipinas sa mga bansang may sagalang yamang dagat, ngunit maaari itong mawala kung hindi masusolusyonan ang lumalalang problema sa water pollution. Having that kind of statement that will create panic, particularly even withdrawal for those who wanted to go there. But as I said, this is an opportunity to correct whatever there so that we will be working together with the local government. Samantala, sa susunod na linggo ay inaasahang lalabas na ang resulta sa ipinasuring water samples ng Lapu-Lapu City Health Office sa coastal waters upang ikumpara sa ginawang pag-aaral ng DENR. Mula dito sa Cebu, Gladys Tuabi, UNTV News Worldwide. Pasok na sa third round si third seed Stanislas Wawrinka ng Indian Wells Masters Series event. Ito'y matapos na talunin ni Wawrinka si Ilya Manchenko ng Ukraine 6-3, 6-2 sa second round ng torneo. Hinahangad na mapanalunan ang kanyang third ATP World Tour title ngayong taon. Haharapin ni Wawrinka si Russian Andrei Kuznetsov. Na-eliminate ni Kuznetsov sa second round match si Jeremy Chardy ng France 6-4, 6-2. Mamayang gabi na malalaman kung sino sa PNP Responders at AFP Cavaliers ang tatanghaling kampiyon ng UNTV Cup Season 4. Narito ang report ni Victor Cosare. Valentino, zigzagging, skirt! Kapatid na yun, kabata pa eh. Oo. Bautista. 4-on-3, French, Igag, yes!
Matapos maipuwersa ng Season 2 champion AFP Cavaliers ang do-or-die game kontra sa mahigpit na karibal na PNP Responders, magkakaalaman na kung sino sa dalawa ang tatanghaling kampyon ng UNTV Cup Season 4 mamayang alas 7 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Sa Game 1 noong February 28, tinalo ng Responders ang Cavaliers sa score na 84-80 sa pamamagitan ng run gun attack. Sa Game 2, bumuwelta ang AFP at niratrat agad ng matinding opensa ang PNP na nagawa pang tambakan ng 19 puntos sa third quarter sa tulong ni former PBA player at UNTV Cup Season 4 Best Forward Boyet Bautista na may 21 points. Nagtapos ang Game 2 sa score na 71-66. Ang gunner ng PNP na si PO3 Olan the Sniper Umiping na nagpaputok ng 28 points sa Game 1 ay hindi rin nakaporma sa Game 2 sa higpit ng ginawang depensa ng AFP at nakapagbuslo lamang ng 9 na puntos. Aminado si PNP Responders head coach Ernesto Ballesteros na nahirapan sila sa outside shooting ng AFP. Sa Game 2, nagpaulan ng 8 3-point shot ang Cavaliers kontra sa 3 lamang ng Responders mula sa 28 attempts sa Rainbow Country. Basta gagawin namin yung best namin para manalo kami. Magda-double effort kami lalo na sa depensa. Tsaka yung more on shooting talaga kami. Kailangan may stop talaga namin yung mga wingman talaga nila, lalo na yung mga shooters like si Bautista, sila Suniga, at saka sila Araneta. Yung big man kaya naman eh. Kumpiyansa si Ballesteros na mauulit nila ang ipinakitang performance sa Game 1 at guguhit ng bagong kasaysayan sa UNTV Cup. Basta kami babawi kami in Game 3. Makukuha namin yan. Tiwala ako sa team ko na babalik kami. Ngunit ang AFP Cavaliers, desididong ulitin ang nangyari sa Season 2 kung saan magkasunod nilang tinalo ang Responders sa Game 2 at 3. Sa buong AFP, tsaka doon sa beneficiary namin, sana pag nakuha namin, malaki-laki may bibigyan namin. Mukhang history repeats itself. Kumpiyansa rin ang Cavaliers na napaghandaan na nila ng husto ang mga diskarting gagawin ng PNP. Running game namin, gagawin pa namin ulit. Dadagdagan pa namin yung running game, yun ang weakness nila. Maraming salamat sa supporters ng AFP community, UNTV fans. Maraming salamat. Huwag kayong magsawa. Sa mga AFP fans, may Game 3, pilitin namin kunin to. Salamat po. Ang tatanghaling kampyon sa UNTV Cup ay mag-uuwi ng 4 na milyong pisong cash prize kung saan ang 3.5 million pesos ay ibibigay ng winning team sa kanilang napiling beneficiary at ang kalahating milyong piso ay paghahatian ng buong team. Ang runner-up naman ay magkakamit ng 2 milyong piso. 1.7 million pesos ay ipagkakaloob sa kanilang napiling beneficiary at 300,000 pesos para sa buong team. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Katatanggap pa lamang ng Anak TV Seal Award ng Bread and Butter, tinanghal na naman ito bilang Best Entrepreneurship TV Program ng 2015 Golden Globe Annual Awards sa Centennial Hall ng Manila Hotel kagabi. Tinanggap ang parangal ng dalawa sa main host nito na si Rodel Flordelis at Natasha Ledesma. Ang Golden Globe Annual Awards ay ang taunang pagbibigay parangal sa mga natatanging individual o grupo na nakapagbigay ng karangalan sa bansa sa pamamagitan ng galing at kalidad ng gawa sa kani-kanilang napiling negosyo. Ito ay sa pagtutulungan ng Filipino Achievers Council, National Data Research and Marketing Services Incorporated, Sining at Gabay ng Buhay Foundation o Sinag Incorporated at Sinag News Magazine. At yan po ang ating sports at entertainment news ngayong tanghali. Ako po si Wyla Soriano, balik sa inyo floor at lakay. Maraming salamat sa iyo, Wyla. At yan ang kabuuan ng ating balitaan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason at ng UNTV News and Public Affairs, ako po si Flor Perez. Ako naman si Rolly Lakay Gonzalo. May pangyayari bawat minuto at may balita bawat segundo. UNTV News, magandang tanghali po sa inyong lahat.